No? So welcome everyone, and we are excited. This is not about religion. So by the way, mga kapatid, pag usapang religion, divided tayo dyan eh. But tonight, it's all about connecting to God, because I believe that the best connection here on earth is when you are connected to the God who created the heavens and the earth. And I pray that the power of the Holy Spirit will manifest even dito sa live streaming. Ang panalangin ko, ang aking declaration ngayong gabing ito, na talagang maranasan nyo ang environment. Because Life Connect is all about living in Father's environment. No? At nawa, hindi ko lang dito maranasan, kundi nasaan man kayo ngayon, maranasan nyo ang kapangyarihan ng langit dito sa lupa. At tawag natin dyan ay heaven and earth connection. Because our Father is in heaven. At yung meron siyang kingdom that He can manifest right now wherever you are. I pray that the power of the Holy Spirit, yung fire of God, ay maranasan nyo ngayong gabing ito. Hindi lang ito Bible study, mga kapatid. This is not just a Bible study. Ito ay encounter doon sa ating amang nasa langit. And before I share the word, before I open our program tonight, bago ako manalangin, gusto ko muna mag-shout out. Siyempre, uunahin ko na ang bawat Life Connect. Okay, Life Connect po ay iba-ibang lugar yan sa Pilipinas na kung saan, yan po yung, naalala nyo si Jesus na nandito, nangingisda siya ng mga kaluluwa at gumagamit, sinami niya doon sa mga mangingisda. Sa susunod, hindi na isda ang inyong huhulihin, kung hindi, mangingisda na kayo ng mga kaluluwa. Yan po ang pagkakadesign ng CLGF Church sa mga Life Connect. Yan po ay mga lambat sa iba't ibang lugar na kung saan kumukuha tayo ng mga isda ng mga kaluluwa. At pag sila ay nalambat na natin sa mga Life Connect, dadalhin na natin sila sa ating spiritual family, itong CLGF. By the way, mga kapatid, wag kayo mag-alala. Hindi namin kayo nilalagay sa isang relihiyon. Nilalagay namin kayo sa isang kaharian na hindi mo nakikita. Darkness and light lang po, mga kapatid. Dilim at liwanag lang po. Hindi ka i-confuse ng Diyos. Hindi ka papipiliin ng isang katerbang relihiyon. Nasasabihin niya, ito, mamili ka, religion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi ganun siya. Hindi ganun. Ang Diyos, lahat ng, alam niyo po, ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God is not a divided kingdom. Any division is not from God. Listen to this. The kingdom of God is not a divided kingdom. Sabi nga na Jesus, a kingdom divided itself cannot stand. Hindi pwedeng maglaban ang mga taga-kaharian ng Diyos. Mapapansin natin ang religion ngayon sa buong mundo, laban sila na laban. Hindi ganyan kumilos ang kaharian ng Diyos. That's why tonight, mga kapatid, your search is over. I want to let you know your search is over. If you are missing something in your life that you cannot explain, I want to let you know, tonight, tapos ang paghahanap mo. Meron kang hinahanap na hindi mo lang alam kung ano yun. Mga kapatid, walang iba kung hindi kaharian ng Diyos yun. Dahil ako mismo, lumaki ako sa Bible, lumaki ako sa Christian community. Nag-aral pa ako sa Bible school. I know that Jesus Christ died for me. I know that Jesus can only save me. Alam din yan, kahit naman Catholic, alam na si Jesus ay kordero ng Diyos na tagapagligtas. Pero after na malaman mo yan, gusto ko lang malaman, meron ka pa rin hinahanap. I want to let you know, pag hindi mo nakita ang kaharian ng Diyos, maghahanap ka pa rin. That's what Life Connect is all about. Yan po ay lambat ng ating church, CLGF Church. Yung mga kaluluwa na nasa dilim, sila ay lalambatin natin at dadalhin sa kaharian ng Diyos. Kaya gusto ko nang batiin muna ang bawat Life Connect. Hallelujah! Life Connect sa Uyo, Life Connect Banlat, Life Connect Marilao, at siyempre Life Connect Kainta, na kung saan matitindi po mga tao dyan sa Life Connect Kainta. Ang mga ano rin po, mga binago rin po ng Diyos yan. Nanonood ngayon yan, no? mga nakikita kong pangalan. Unahin ko na, no? Mga taga Life Connect, Jade Pagaw, ano dyan, Ruth Esther Gabrieles, Pastora Teresa Cordero, of course, Ate Janet Kasibang, na nagsabi kanina na tawag nitong malinaw ang ating mic. Ate Janet, how are you doing? Okay ba ang inyong exercise dyan? Patuloy lang tayo mag-exercise. Ganyan po, sa kaharian ng Diyos, hindi lang ine-exercise yung faith. Even our physical body, nag-exercise tayo. So, lahat po kayo ay welcome, okay, sa Life Connect. So, yung mga nakikita ko, Marian Arejola, okay? So, Stanley Bernabe, one more minute and then we will start sharing the Word of God. Kuya Tochi Gloria, I know you're watching. Joey Serrano, magandang gabi po. Mamaya, hindi na ako mag-shout out. Ngayon lang yan. Pastora Cristina Jose,
Okay, paborito namin ni Ate Janet yan, si Tina Jose. Isa sa pinaka, ano po yan, matindi po yan. Ano po talaga yan, wala pong ano yan, walang humpay po yan. Si Tina Jose, idol. Tina Jose, kamusta ka dyan? Mag-shoutout ka naman sa akin. SP, yan, Sister Loretta, magandang gabi. Okay? We're so happy tonight, no? Relax lang tayo, chill lang. Chill lang tayo ngayon, masaya lang tayo dahil nakakonect tayo sa Diyos. No pressure, no? Wherever you are, no pressure. Just enjoy the environment of our Father in heaven here on earth. Glenda Bernabe, taga Caloocan, CLGF, Caloocan, magandang gabi sa iyo. Salamat dahil yung mga anak mo ay very talented. Mga bata na talagang ginagamit ng God, no? So, yan. So, we will start tonight. Okay? Let us pray. Join me in prayer tonight. Father God in heaven, we thank you for this wonderful moment and we ask you, Lord, to move mightily wherever we are right now. Your presence cannot be limited because you are omnipresent. You are present everywhere, O God. Kahit doon sa mga nasa ibang bansa, dalangin namin ang iyong pagkilos, Panginoon Diyos, amang nasa langit. Unang-una, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, linisin mo kami. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, marami kaming atraso sa iyo, pero pinatawad mo kami at ang iyong mayamang biyaya ay patuloy namin nararanasan. And Lord, sa oras na ito, kinoconnect na namin ang anumang ginagawa namin dito sa lugar na ito. Panginoon, kumilos ka, Ama, sa langit at maranasan namin ang iyong kapangyarihan dito sa lupa. We are connecting earth right now, O God, sa kalangitan, Panginoon. And any powers of darkness, we don't allow. We paralyze all the powers of darkness and we don't allow any enemies to infiltrate, O God, sa gawain na ito. Ito'y gawain mo, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin. Thank you, Father, for lavishing us with your love. And we will love others the same way in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Before I continue, I just want to thank my major sponsor. Yes, tama kayo. I have my major sponsor. Kung yung mga artist na nakikita nyo sa mga nag-live na meron silang mga major sponsor, ako rin po ay may major sponsor. I just want to thank my major sponsor, my Father in heaven, my Father God in heaven, who's giving me oxygen, my Father in heaven na siya nagsusupply na aking pangangailangan, pagkain araw-araw, may major sponsor, grabe, pagbukas ko pa lang ng gripo, may tubig na lumalabas dyan, yan ang major sponsor. Lahat ng mga produkto dito sa lupa, mga minor sponsor lang yan. I wanna thank God, my Father in heaven, my major sponsor, my source of oxygen, my source of water, my source of strength, my source of everything. Grabe po talaga. I just want to thank God in heaven. Amang nasa langit, Ama, ito na po tayo. Gawain niyo po ito. So, okay? So, napakaganda ng ating pag-uusapan. And nandito tayo sa series na unknown. At pag-uusapan natin ngayon ay yung mga unknown sin. Ito po yung mga kasalanan. No? Okay? Alam ko po na tayo lahat ay nagkakamali pa rin. I am not preaching because I am sinless. No, I am still a sinner. Nagkakamali pa rin ako eh. Yan lang problema ng mga tao, no? Na pagkakala nila, pag ikaw ay nakakonect na sa Diyos, ikaw ay magiging sinless. No. Marami pa rin tayong pagkakamali dahil nandito tayo sa mundo. But we need to talk about this because, of course, kailangan ma-overcome natin ito at matulungan tayo ng Panginoon. Sin is... Ano ba ibig sabihin ng sin? No? Ano ba ang sin? Sin is not acknowledging the will of God. Ang kasalanan po ay you don't acknowledge the will of God because every time you commit sin, of course, you are not doing the will of God. Sa Father's environment, our Father, you want to do the will of God. But sadly, okay, in reality, mga minamahal, talagang minsan nagkakamali tayo at nadidisalign tayo sa will ng God. At tayo ay may kanya-kanyang kasalanan. Okay? Sino rito yung hindi nagkasala ngayong linggong ito, simula nung Monday? I'm sure meron kang pagkakasala. Okay? Mahalaga pag-usapan natin ito kasi ito talaga, ngayong gabing ito, maraming matutulungan itong topic na ito. May kanya-kanya tayong kasalanan, kaya bago natin problemahin yung kasalanan ng iba, okay? Tingnan muna natin, unahin muna natin problemahin yung ating mga kasalanan. So bago mo tingnan yung mga kasalanan ng iba, yan ang problema ng maraming tao. Ang hilig po muna ng problema ng iba, kasalanan ng iba, pero yung kanilang kasalanan, hindi nila napapansin. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, dun sa mga feeling nila, hindi nagkakasala, huwag mo nang pansinin yung kasalanan ng iba. Concentrate ka muna doon sa sarili mo. Kasi marami ka rin kasalanan na hindi mo lang napapansin. Mga unknown sin.
At yun ang bago pag-uusapan natin. Alam naman natin na kaya namatay si Jesus ay dahil sa ating mga kasalanan. Ano ba epekto ng sin? Although alam na natin ito, just to refresh everyone, effects of sin. Sa lahat ito, hindi lang to sa mga nananampalataya kay Jesus, ganun din sa mga hindi nananampalataya. Effects of sin in general, of course, spiritual disconnection. Okay? Dahil sa kasalanan, tayo ay na-disconnect. Sabi nga ng Isaiah 5:59 verse 2, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear." Okay? This is ito pong verse na ito, ilang beses ko na nagamit ito, kahit sa 700 club, nung ako'y nagte-testimony, nung ako po'y kasalukuyang nagda-drugs, nagloloko, parang ang layo ng Diyos sa akin, at nabasa ko itong verse na ito, sabi ko, kaya pala ang layo ng Diyos dahil sa mga nagagawa kong pagkakasala. But when I understood the love of God through Jesus Christ, of course, nagkaroon tayo ngayon ng connection. Kaya nga, Life Connect, tayo ay na-reconnect because of Jesus Christ. Okay? Ganyan kaganda. Dahil tayo na-disconnect because of sin, but we now are connected because of Jesus Christ. Ano po ba mga effects of sin? In general ito, sa mga karamihan ng tao. Of course, nag-cause yan ng spiritual death and eternal death. Dun sa mga hindi tatanggap kay Jesus Christ, hindi lang spiritual death ang mararanasan mo, okay? Lahat tayo, nung pinanganak po tayo ay spiritually dead because of sin. But tayo ay na-born again, according to the Bible, at tayo ay binuhay ngayon, okay? At hindi na natin mararanasan yung eternal death. Doon sa mga nananampalataya kay Jesus, those people who put their faith in Jesus, they will never experience eternal death. As long you believe in Jesus, as long you are allowing Jesus to be your King, Lord and Savior, yung spiritual death, naranasan mo, pero ngayon ay ikaw ay nabuhay na, nung nabuhay na din ka, yung eternal death, hindi mo na sa mararanasan. Okay? Understanding sin. Alamin natin, ano ba ang kasalanan? Ito yung totoo. Romans 3:23, all of us have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo, nagkulang. Hindi natin naabot. Pag sinabing fallen short, hindi mo naabot yung standard ng Diyos. Walang nakaabot dito. Kahit yung mga napapakinggan yung preacher sa YouTube, yung mga sikat na preacher, hindi nila naabot yan. So lahat tayo ay nagkulang. Hindi natin naabot. At Romans 5:12, Adam sinned and that sin brought death into the world. Now everyone has sinned. So everyone has sinned. Even Mary, Joseph, okay, the mother and the father of Jesus, physical family niya, nagkasala lahat yan. At walang taong hindi nagkasala. Lahat nagkasala. Meron isang preacher noon, sabi niya, meron daw isang hindi nagkasala buot kay Jesus, si John the Beloved. Hindi daw nagkasala kasi wala daw sa Bible na nagkasala si John. No, hindi. Si John ay nagkasala rin. Kasi sabi ng Bible, everyone has sinned. Kasi kung si John hindi nagkasala, o di sana may kakayanan sa mamatay para sa ating mga kasalanan. Hindi po ganun. Si Jesus Christ lang ang may kakayanan magtanggal ng ating kasalanan kasi siya po ay hindi nagkasala. So, understanding sin. Sin was inherent. Minana natin po yan. Okay? Lagi ko sinishare yan. Pag ako'y napipreach sa mga funeral service, minana mo yan, pinanganak ka, meron ka na yan, nasa yun na yan. And sin causes everyone to die. Alright? Yun ang ating pag-uusapan ngayon List of unknown sin. Okay? Dapat malaman natin yung mga unknown sin na nakaka-epekto pa rin sa ating mga buhay. Kahit tayo ay mga mananampalataya na, yun yung ating pag-uusapan. List of unknown sin. Alam niyo, meron tayong kasabihan, yung what you do not know won't hurt you. No? Are you familiar with that, yung mga ganyang mga quotation, na what you do not know won't hurt you. Kaya nga maraming mga tao hindi nagpapa-check up, dahil para sa kanila, mas mabuti nang hindi ko alam. Dahil pag nalaman ko na meron akong sakit, poproblemahin ko yan. Alam niyo, ganun din ang kasalanan Yung ini-ignore mo siya para hindi mo maranasan yung epekto nito sa buhay mo. Because what you don't know won't hurt you. Pero ngayon, dapat malaman natin itong mga unknown sin na ito, mga kapatid, kasi may mga epekto to sa ating mga buhay. Ano ba yung mga unknown sin na kung saan hindi natin napapansin na meron tayo nito? Okay, itong una, maraming meron nito, kahit mga nananampalataya na pride. Yan. Unknown sin yan. Hindi mo napapansin, may pride ka, hindi ka nasasabihan,
hindi ka teachable, nagmamataas ka, ayaw mo magpakumbaba, ayaw mo magpatalo, talo ka na nga, ayaw mo pa rin magpatalo. Okay? Maraming ganyan tao eh. Yung lulusotan pa nila yung sagot, alam na nga nila mali sila, gagawa pa sila ng magandang sagot kahit mali na sila. Yan ay mga pride, mga unknown sin. Of course, homosexuality. Yan, sa mundo ngayon, mga kapatid, don't get me wrong, mahal natin ang mga, of course, mga gay, mga lesbian, we love them, we don't hate them. Okay, mahal naman natin sila, pero nakakalungkot lang because of the influence of the world, napapansin nila na tama yung kanilang mga ginagawa. Pero mga kapatid, wag po kayo magagalit, mahal po namin kayo. Pero siyempre, ayaw po ng Panginoon yan, at alam naman natin, diyan nagbunga ang idolatry. Remember mga kapatid, pag binasa mo Romans chapter 1, noon, wala akong time na basahin ngayon yan, pero sa Romans chapter 1, nagsimula ang idolatry mga kapatid, because, ang root mga kapatid, ng pagiging ganun ay bunga ng idolatry. Kung sila ay sumamba sa ibang Diyos, nagkaroon na ng same-sex, okay? Na nagkaroon na ng relationship ang mga same-sex dahil sa pagsamba sa iba-ibang Diyos-Diyosan. If you will read Romans chapter 1. Okay? So, pagpray natin para mabuksan ang ating mga kapatid na ito. Isa pa yung mga unknown sin na meron tayo, yung greed. Yung masyado kang greed, masyado kang maramot. Maraming ganyan ngayon. Okay? Ano pa yung mga unknown sin? A person who knows what is right to do but does not do it. Yung alam mo yung tamang gawin pero hindi mo naman ginagawa. Nako, unknown sin po yan. O bibigyan kayo ng example. Alam mo na dapat ka mag-share ng gospel ng Panginoon pero hindi mo ginagawa. Tayo nagkakamali sa harap ng Panginoon. Kasi alam mong dapat yan ay gagawin mo, hindi mo ginagawa. Yung ikaw ay, ito po yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na gawin natin pero hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakamali sa harapan ng Panginoon. Sabi ng God, gusto niya, tayo ay nagbibigay sa Kanya, but intentionally, hindi natin ginagawa kasi feeling natin, hindi tayo i-bless ng God. Yan ay mga unknown sin. Alam mo naman na gusto ng Diyos yan, pero hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Yan ay mga unknown sin. False religion. Mabigat po ito. False religion, God did not give us a religion. Okay? Gaya ng sinabi ko, dalawa lang yan, dilim at liwanag lang po yan. False religion, I'm not mentioning any name of religion. Okay? Of course, I don't want people to be offended. But as your pastor po sa CLGF Church, tinawag ako ng Panginoon to enlighten everyone. I am not competing with other religion, but I am called by God to let the world know that the gospel of the kingdom of God here on earth, yan ang dala ni Jesus. Yan ang dala ng ating Panginoong Amang nasa langit. Apart from the kingdom of God, I don't know kung ano natawag dyan. Okay? Hindi ko sinasabi na itong denomination na ito ay nasa dilim. No, I'm not saying that. But, of course, any form of religion, any denomination can be influenced by these two worlds. God, yung light and darkness. Kaya minsan sa loob ng Diyos, may mga pride, may mga hatred. Yan ay gawa ng kadiliman. Hindi nyo ba napapansin? Minsan kortina pa lang, nag-aaway na tayo. Minsan rebelde ka sa pastor, galit ka. Yung pastor naman, galit sa miyembro niya. Yan ay mga fruit of darkness. Yan ay mga gawa ng darkness na hindi natin napapansin. Kaya nagiging false religion kasi akala mo sa Diyos ka, pero nagmamanifest sa buhay mo iba. Yung ugali mo iba. Yung karakter mo iba. Alam mo mga kapatid, bilib ako sa mga tao na nag-iba karakter. Karakter ang pinagbabasihan ko mga kapatid. Karakter talaga, hindi yung hindi nagkakasala. Kasi lahat nagkakasala pa rin. Pero sobrang saludo ko dun sa nabago karakter. Okay, ang dami mga tao na ang gagaling sa Bible, hindi naman nabago karakter. Okay, gossip, yan, mga unknown sin yan. Minsan sasabihin natin, alam niyo ba kapatid, pag-pray natin to. Minsan ginagamitan pa ng prayer, pag-pray natin si kapatid, kasi ganito buhay niya. Unknown sin yan. Pag-pray natin to si pastor, pag-pray natin to si worship leader, napansin ko, itsura niya, kakaiba na. Antindi mo kapatid, hindi mo alam, unknown sin na. Nag-ano ka na, yung white lies, yung mga sinungaling na, yung alam yung mga palusot na sinungaling, rebellion, marami yan, mga rebelde sa magulang, unknown sin yan, mga rebelde sa pastor, mga rebelde sa leader, rebelde sa gobyerno, lahat na lang na presidente, galit na galit ka, wala naman si presidenteng matino sa'yo, lahat na lang kagalit mo, siguro kahit si Jesus ang maging presidente, baka magalit ka pa eh. Yan yung mga unknown sin, and rebellion is good as witchcraft.
Rebellious spirit. Mga kapatid, mga unknown sin yan. Marami pa akong lalagay dito. O bigyan ko kayo ng sample. Yung mga zodiac sign, mga pagtingin-tingin sa mga ganyan. Unknown sin yan. Yan ay witchcraft. Hindi galing kay God yan. Wala sa Bible yung mga zodiac sign, yung mga hula-hula, yung hulaan mo yung palad ko. Yan yung mga unknown sin na hindi natin napapansin, mga minamahal. Mga kapatid, hindi po biro yan. At bride, o yung nanunuhol, yan po ay yung mga panlalait. Yan yung mga unknown sin, no? Okay? Hindi natin napapansin po yan mga unknown sin. Yung, ang dami pa niyan. Yan ay mga simple pa lang, mga example ko. Ano ba yung epekto ng kasalanan? Doon sa mga mananampalataya na. Ikaw ay mananampalataya na, kahit mananampalataya ka na, kahit may kingdom ka pa, listen to me. Yung mga 12 disciples ni Jesus, may revelation din sila ng kingdom. Si Peter, si Judas, all of these people have the revelation of the kingdom of God. At tinuruan ni Jesus ng mga parable itong mga ito, mga kapatid. Pero nagkakasala pa rin. Si Peter nagkasala, ni-rebuke ni Jesus. Si Judas lalo, nagkasala. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na ngayon ako ay may Jesus na, hindi na ako magkakasala. No, hindi. Magkakamali ka pa rin. Lalo na, tayo, no? Kaya minsan, pag may nagkamali, sobrang big deal sa atin No? That's why church was designed for those people who are talagang nagkakamali That's why CLGF is a place of second chance. Kasi nagkakamali talaga tayo. May mga kahinaan tayo, iba-iba nga lang. Iba area sa buhay natin. Ako po ay nag-struggle pa rin sa maraming bagay. Pinapapray ko, Lord, alisin mo sa akin to. Minsan yung isip na masyadong mapuna, yung gano'n, ang dami pa rin. At sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Marami pa rin area sa aking buhay. At alam naman ng Diyos, listen to me. Listen to this, mga kapatid. Si David, okay, ang daming atraso ni David. Murderer si David. Nangalo niya si David. Okay, lahat na kapangitan, ginawa ni David. Gusto ko lang tanungin, bago siya ipinanganak ng Diyos, alam na ng Diyos na mangyayari yung kay David? Alam ng Diyos, He is the Alpha and Omega. Lahat ng tao, alam ba ng Diyos na magkakasala, gagawin ito? Alam ng Diyos lahat yan. Pero hindi naging hindrance yun na siya'y maging hari. Ako, alam ba ng Diyos na magiging drug addict ako nung teenager ako? Alam ba ng Diyos na ganitong kasalanan ko, na matitindi? Hindi ko lang, alam niyo po, matitindi mga nagawa ko rin pagkakamali sa Diyos. Ang tanong ko, bago ba ako pinanganak, alam na ng Diyos yun? Alam na ng Diyos. Pero hindi yun naging hindrance sa aking pagtawag. Dahil alam ng Diyos na may encounter ko rin siya. Dahil alam ng Diyos na hihingi rin ako ng tulong sa Kanya. Alam din ng Diyos yun na ako ay hihingi ng tulong na upang ako ikahabagan niya sa mga pinagdadaan ako kasalanan. Mga kapatid, hindi ko kinukonsente kasalanan. I am not tolerating sin, but I want to let you know, mga kapatid, yung mercy ng Panginoon ay available pa rin. Sabi nga ng Bible, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Mga kapatid, ang church dapat naiintindihan na ayaw natin, sige, patuloy kayo magkasala dahil may grace ang Panginoon. Hindi ganon. But mga kapatid, we need to understand that we need to help these people na merong mga unknown sin. Ano ba yung mga unknown sin sa mga mananampalataya na? Marami to. It quenches the Holy Spirit. Okay, ito yung mga kaguluhan sa loob ng church yung Holy Spirit, yung nakiquench po siya. Imbis na makakilos siya na maayos, hindi siya makakilos dahil sa mga division, mga pagkakagalit-galit. Okay, yan ang mga sin. It robs our joy, yung unknown sin sa ating puso, inaalis yung ating mga joy. It takes away our excitement. Dati, di ba, sabi nga ni David, Lord, create in me a clean heart. Sabi ni David sa Psalm 51, don't take away your presence in me. Sabi ni David, yung excitement niya nawala. It robs our peace. It hinders our fellowship with God. Okay, sa 1 John, hindi ko na binigay yung mga verse, nilagay ko na lang dyan. It causes feeling of separation with God. Pag nagkakamali ka, feeling mo parang ang layo ng Diyos sa'yo, you are disconnected. Okay, Life Connect na nga pinanonood mo, pero feeling mo disconnected ka pa rin. Okay, it affects our relationship with other people. Okay, when you commit sin, o anumang klaseng kasalanan yan, hindi ko alam kung ano yan. It causes prayer unanswered. Okay, gano'ng katindi yung mga unknown sin. Kaya pala hindi dinidinig yung aking panalangin, merong mga unknown sin. It causes fear. Okay? Kaya pag may naramdaman ka, feeling mo may stage 4 cancer ka na, kasi alam mo, nagkasala ka, ito na yata parusa ng Diyos. Ganyan ang mga epekto. It causes our loss of confidence when we minister. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay leader, alam mong may sabit ka, hindi ka makapag-minister ngayon dahil alam mo, wala ang confidence. Dahil meron kang tinatago mga secret sin, mga unknown sin.
It affects our spiritual and physical life. Ganon si David. Pag binasa niyo sa Psalms, naapektuhan, nanginginig yung kanyang mga katawan. Okay? Sabi rin sa Romans or Corinthians, if I'm not mistaken, mga kapatid, sabi ron, sexual sin affects our body. So, ang linaw po niyan. So, it causes many people to stop in serving in God's kingdom. Because of unknown sin, hindi mo ito ma-overcome. Hirap na hirap ka na. You are trying your best. I'm sure those people who got born again, those people who have Jesus Christ in their lives, they are trying their best, no? Na ma-overcome ito. Pero dumating yung point na hirap na hirap sila, okay, kaya hindi na sila nagsilbi, tumigil na sila. Marami akong kilalang ganyan na ang gagaling ng mga pastor, okay, noon talaga, pero because of struggle of their sin, hindi nila ma-overcome, tumigil na sila. Kasi sabi nila, ba't pa ako magpapatuloy maglingkod? Itong kasalanan, nagpipreach ako na ang Diyos tumutulong sa kasalanan, hindi ko naman ito ma-overcome. Okay? And that's why the struggle for our sin is real, mga kapatid. Real ito talaga, totoo ito. It causes depression and anxiety. It causes many people to commit suicide. Yun yung nakakalungkot. Because of unknown sin na mga tinatago natin, yung iba nag-suicide na sila. Okay, dahil yung mga tinatago nung sila ay na-expose, na-depressed, etc. Maraming epekto. At unang tatargetin dyan, siyempre mga naglilingkod sa Panginoon, mga pastors and leaders. No, kung yung mga member ay nag-struggle, how much more ang mga pastors and leaders at yung mga anak ng mga pastors. That's why I want you to pray for your pastors and leaders because this is not a joke. Marami talagang nahihirapan sa area na ito. Okay? Pero merong solusyon na ibibigay ang ating Panginoon. So may babasahin ako isa pa. Okay? Hindi ko na-explain to. Babasahin ko lang. Tingnan mo kung meron ka na ito, ha. Pag binasa ko ito, nilagay mo na, wag mo nalagay, ha, Brother Edmond, ha. Pag binasa natin ito, okay, pag meron ka nito, sabi mo, meron ako niyan. Ilagay mo sa comment. Wag mo lang sabihin yung specific. Wag mo lang sabihin, meron akong sexual immorality, meron ako nitong ganito. Wag na. Aminin mo lang. Kasi andyan dyan ang healing. Sa pag-amin, mamaya i-explain ko yan. Galatians 5:19-21. Sabi ni Paul sa mga mananampalataya, now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those do such things will not inherit the kingdom of God. So kung dun sa mga binasa natin, kung meron ka, sabi mo, meron ako. Hindi, wag mo na lang sabihin kung ano yon. Jealousy, baka mayroon kang jealousy. Baka mayroon kang jealousy. Baka mayroon kang envy. I-comment nyo dyan. Wag tayo mahihiya. That's the problem. We need to practice. Because every time na tinatago natin yung kasalanan, hindi tayo magtatagumpay dito. There is power when you release confession, when you admit your sin. Unang-unang di tayo makakatago sa Diyos, eh. Sabi nga ng Jeremiah 16:17, I am watching them closely and I see every sin. Tingnan nyo yan? I am watching them closely and I see every sin. They cannot hope to hide from me. Akala nila makakatago. No, hindi tayo makakatago. Alam ng Diyos. Tonight, healing will flow. My prayer is that the healing doon sa mga unknown sin natin ay matulungan tayo ng Panginoon. I admire those people na nagme-message ngayon na meron ako. Meron ako niyan. Grabe, I admire, grabe. Ano yan? Expect God will do something to those people na nagsasabing meron ako nito. Healing will take place. I believe dun sa mga nagsasabi niyan na meron ako. I admire all of you by telling the truth. Amen? Two choices when it comes to sin. Ito na, malapit na tayo matapos. There are only two choices when it comes to sin. It's either you conceal it or it's either you confess it. That's why we are inviting everyone to join a life group. Okay? Doon sa ating life group, sa CLGF,
Ito yung kung saan, yung care group mo na nagke-care sa'yo dahil sa mga pagkukulang mo. Life group is not for perfect people. And our prayer is from life group, sooner or later, they will be true disciple of Jesus. Yung passionate na sila to do the will of God. Amen? That's why, if you are attending this church, I am inviting everyone to join a life group. Grabe po ang mga life group. Kasi diyan, nasasabi mo, nako-confess mo, hindi mo na itatago. Isa kasi sa mga gusto ni Satan, yung unknown sin mo, siyempre ang cause ng kasalanan si Satan naman. Satan is taking advantage dun sa ating mga fleshly desires. At inaral tayo ni Satan, alam niya yung kahinaan natin. The more na tinatago mo ito, gustong-gusto to ni Satan. The more na kinukonsil mo ito, gustong-gusto ni Satan. Bakit? Kasi nasosolo ka niya. Okay? But the more you confess it, ibig sabihin na i-expose siya. When you confess your sin, you are exposing the powers of the enemy in your life. That's why don't conceal it. Dalawa lang. Two choices when you commit sin. It's either you conceal it or it's either you confess it. Sabi nga ng Proverbs 28 verse 13, people who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, and they will receive mercy. Ang ganda lang sinabi ng Bible. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Ang ganda lang sinabi ng Bible. People who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Lalo na pag ikaw ay tumatayo, ikaw ay pastor, ikaw ay leader. Alam mo, minsan ang galing natin magsabing, kasalanan mo, pero yung totoo lang, sa'yo nakaturo yung mas maraming daliri eh. Pag nagturo tayong ganyan, kasalanan mo, yung tatlo nakaturo sa atin eh. Okay? Ang problema, kaya mo siya kinukonsil kasi iniingatan mo yung image mo, you conceal your sin kasi iniisip mo, baka kung ano sabihin ng ibang tao, yun ang problem. Ako po, pag may struggle, I talk to a person that I really trust. No? Kasi as a pastor, marami pa rin akong struggle. Kumakausap ako ng mga tao, ng mga tatay-tatayang ko. I'm not gonna mention their name, no? Kasi baka mamaya tawagan nyo, ano yung problem ni Pastor Frank, no? It's between me and God. All the struggles in my life, it's between me and God. But God knows my heart that I want to overcome lahat ng mga kinahaan ko rin. Same thing with you who are watching right now. That's why CLGF Church is a place of second chance. This is a place where you can confess all your unknown sin to God. Okay? You can confess it to God and you can confess it. Kasi biblical po. Kasi yung iba ma-pride din eh. Hindi, I will just confess it to God. I will not gonna mention it to other people. Okay na kami. Pero pag binasa mo Bible, mga kapatid, merong pagkakataon na hindi lang kay God kino-confess. Even to the people who have faith in God. Okay? Saan natin makikita yan? Mamaya makikita natin yan sa James chapter 5. Pero ano sabi ng 1 John 1:9? Sabi rito, but if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take away our sins away. So ganun po yan. James 5:16. If you have sinned and should tell each other what you have done, then you can pray for one another and be healed. Ito yung sinasabi ko, confessing to your friends, mga mananampalataya. Ito yung life group mo. Dapat may life group kang sinasamahan. Sabi dito, if you have sinned, you should tell each other what you have done, then you can pray for one another and be healed. The prayer of an innocent person is powerful and it can help a lot. Okay? So, sinabi po yan. So, ito po ay pinagaling sa kanyang physical na pangangatawan at dahil epekto po na kasalanan na kanyang ginagawa. At dahil ito po ay kanyang kinonfess, hindi niya kinonceal. Okay, as I have mentioned a while ago, there's only two choices that you can do when you commit sin. It's either you conceal it or it's either you confess it. There is power when you confess, mga kapatid. God is always ready to forgive. Yung ating God na nakakonect tayo is willing to forgive us. Just be honest with God and be honest with the people around you. Sabi mo, kapatid, may struggle ako ngayon. Pray for me. And I'm sure the healing will come and you will experience the healing in your life. Ano sabi? Ito, laging favorite natin ito, mga kapatid. Colossians 1:13.
Colossians 1:13 to 14. God rescued us from the power of darkness, from the power of Satan, and brought us into the kingdom of His dear Son, who forgives our sins. Grabe, no? And sets us free. Darkness and light lang, mga minamahal. God rescued us doon sa power ni Satan, na kung saan itong si Satan na to, lagi tayong tinutokso, lagi tayong niyang gustong magkasala tayo. Yan lang naman ang kanyang tactic ever since. In the Garden of Eden pa lang, yun ang kanyang strategy. Hindi siya naggagawa ng ibang strategy dahil alam niya yung strategy niya ay effective. He will always entice you, He will always tempt you, He will try His best for you to be disconnected again from God, from the presence of God. Dahil alam niya, pag nagkasala ka, meron kang guilty feeling, hindi ka makalapit sa Kanya na naman. But I want to let you know, you can come boldly into the throne of God because of His grace. Because of Jesus Christ, you are now connected. You are now living in Father's environment, Life Connect. That is what Life Connect is all about. You can always come to God and ask for forgiveness. He already rescued you. Remember, the moment you trust in Jesus, He already rescued you. Hindi ka niya ibabalik sa dilim. Pero yung dilim, ini-influence ka pa rin. Dati ka nasa dilim, okay? Ngayon, nasa kaliwanag ka na. Pero yung person ng dilim, andyan pa rin. Lagi ka pa rin niyang ini-influence. But the good thing is, every time you confess it, na-i-expose yung gawa ng dilim sa buhay mo. And healing ay dumarating sa ating buhay. Huwag natin itago. Pride yun eh. Yung sinasabi, hindi ako nagkakamali. Wala akong kasalanan. Ako pa, worshiper ako. No. Wala pong katotohanan. Wala pong pawang katotohanan yan. That's why CLGF people, let us reconnect those people na patuloy na nag-i-struggle sa kanilang mga kasalanan, so that they will encounter the Holy Spirit na may kakayanan tumulong po sa atin. Sabi nga ng Galatians 5:22 to 25, this is the last. God's Spirit make us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. There is no law against behaving in any of these ways. And because we belong to Christ Jesus, we have killed our selfish feelings and desires. God's Spirit has given us life, and so we should follow the Holy Spirit. You know, when you are guided by the Holy Spirit, He will always direct you to the will of God. That's why always listen to the Holy Spirit. When we accepted Jesus Christ, He left the Holy Spirit to guide us, to help us and to remind us to do the will of God. The Holy Spirit is the guaranteed deposit of the kingdom of God in your life that will help you until the end. Okay? The Holy Spirit is committed to us to help us in our struggles. The Holy Spirit is committed to us to help us in everything that we are going through. Amen? So, right now, we will confess our sins to God. Sa ating God in heaven, we will pray. So, if anything is in your heart, just confess it. So, I am giving you 1 minute. Let's just have a moment of silence, okay? Confess everything to God right now. Sige po. Sabi mo kay Lord yung mga struggles mo. Just close your eyes if you're watching. Kung ikaw ay kumakain, pasensya na po. Pwede mong stop sandali. And be honest with God. Sabi mo, Lord, I confess all the sins, unknown sin in my life. Father, help me. Sabi mo yan. Maging honest ka kay God tonight. Mahal ka ni God. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya kailanman tatalikuran. Remember the song na lagi natin kinakanta, Amang Nagmamahal? Hindi ka niya kakalimutan, hindi ka niya tatalikuran. Maybe you are a pastor, maybe you are a leader, masyado mong tinatago. Kasi siyempre, kung ano sabihin nila, no. When Jesus died on the cross, kinuha niya ng kahihiyan mo. Amen? Let us pray. Father in heaven, we thank you because we can come boldly and no one can disconnect us from you. As you have said in your word, Lord, in Romans, that nothing can separate us from your love, not heights, nor death, nor demons, nor any principalities. No troubles here on earth can separate us from your love, O God. And Father God, you know the sins, the unknown sins that we have.
hindi, na ikaw ang nakakaalam at yung mga taong nanonood. We confess it to you. Lord, sabi mo, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Help us, O Lord, in our struggles. Struggle is real, Lord God. Have mercy on us. Father God in heaven, Jesus Christ, cleanse us by the blood of Jesus tonight. Saying thank you, Father God, for forgiving us sa lahat ng aming pagkukulang. This we pray in the name of Jesus Christ. We pray, Amen and Amen.